At habang hinihintay po natin ang ilan pa pong mga kapatid na maka-join po sa atin pong Google Meet, tayo po muna ay umawit po dito po sa page 174, Paglilingkod sa Haring Jesus. Maligaya kay Haring Jesus, maligayang paglilingkod, mapayapa at galak ang puso ko. Maligaya kay Jesus, bawat kaya'y maligaya sa pagsunod, buhay ko't yan ay isang ihandog. Maligaya kay Jesus, kay Jesus, bawat kaya'y himos, napapayapat ay tuwag Jesus. Ako'y maligaya kay Jesus, maligaya ako'y ligtas sa kanyang tugtog. Maligaya kay Purihin po ang Diyos sa atin pong inawit at minsan pa po tayong umawit dito po sa page 136. Tulad ni Jesus, ibig kong sundin. Tulad ni Jesus, ibig kong sundin, mababang loob sa langit, ikang sigla sa mga gawain, at sa batas ibigay. Puso'y pugin, ako'y iularan, puso'y pugin, at iyong kailangan, kalisay aking kahilingan, ako'y ugasan, tulad ni Jesus, iyang kalangin, higit ang lakas kung gusta'y magsigit, higit ang sigap, Evangelyo'y dalhin, bagay ang lakas aking pag-ibig. Sulit ako'y iularan, at iyong kailangan, kalisay aking kahilingan, ako'y ugasan. Tulad ni Jesus kung mamuhay, at ang pag-ibig sa kapwa'y alay, magkakibagay sa buhay, sa
Purihin pong muli ang ating pong Panginoon po sa ating pong inawit. Tunay po na ating pong inawit ay pagpupuri sa Panginoon at maging kalakasan po natin sa ating pong espiritual. At tayo po ay magpapasimula sa pananalangin po at hiniling ko po na tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, lubos ka po naming pinupuri o Diyos at pinasasalamatan po sa panibagong biyaya na inyo pong ipinagkakalob po sa amin. Ang pagkakataon po na malaya po naming mapag-aralan at mapagbulayan po ang inyo pong mga salita. Maraming salamat po sa gabi pong ito at sa buong maghapon sa pag-ingat niyo po sa bawat isa po sa amin. At tulad po ng amin pong mga inawit, nawa po sa aming pong buhay ay katulad po ng pamumuhay po na ipinakita at ipinamalas po ng aming pong Panginoong Hesus. Patuloy po ang dalangin po namin ay pangunahan niyo po ang bawat isa po sa amin, lalo't higit po ang inyo pong anak na gagamitin na maghahayag po ng inyo pong mga salita. Pakapuspusin niyo po siya ng inyo pong banal na espiritu at bigyan po ng karunungan po na nagmumula po sa inyo. Ganun din po ang dalangin po namin ang internet connection. Nawa po wala pong maging hadlang sa amin pong pakikinig po ng inyong mga salita. Maging malinaw po at lalo't higit maging pagpapala po ang amin pong mga maririnig at matutunghayan po sa gabi pong ito. Patuloy po na kami po ay nagpapasiyasat po ng aming mga puso, ng aming po mga kaisipan. At nawa patuloy na linisin niyo po kami sa aming po mga pagkukulang, mga kahinaan, mga kasalanan po. At sa inyo po namin lubos na pinagkakatiwala ang buong oras po na ito. At ito po ang lahat ang aming pong samot dalangin sa matamis at dakilang pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak, ang aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sige po, ngayon po ay ihanda na po natin ang ating pong mga puso, ang ating pong mga kaisipan para sa pag-aaral ng salita po ng Diyos. Nasa aklat pa rin po tayo ng Filipos at akin na pong ibibigay sa ating pong tagapagturo, si Brother Wilson Gutierrez. Magandang gabi po mga kapatid at una po ako ay personal na nagpapasalamat po sa Panginoon sa patuloy po na pagkakaloob po sa atin ng ganito pong pribileyo na tayo po ay sama-sama po na nakapag-aaral sa mga salita niya bagamat tayo po ay magkakahiwalay. At nawa ay ang aking pong panalangin ay tunay po nawa ang ating mga ganitong mga pagkakataon ay tunay po na nagdadala po ito ng kalakasan sa atin buhay upang lalo po natin na makilala ang ating Panginoon at lalo po na tayo po ay malapit po sa ating Panginoon. At para po sa ating pagpapatuloy po sa pag-aaral po natin sa aklat ng Filipos, babasahin ko po itong simula verse 19 hanggang dito po sa 26. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat nalalaman ko na ang kahihinatnan nito'y sa aking ikaliligtas sa pamamagitan ng inyong pananaing at kapuspusan ng Espiritu ni Kristo. Ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa na sa anumay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan.
Sapagkat saganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ngunit kung mabuhay sa laman ay siya kong palad, ito'y magiging mabungang pagpapagal na aywan ko nga kung ano ang aking pipiliin. Sapagkat ako'y nagigipit sa magkabila. Akong may nasa umalis at sumakay Kristo, sapagkat ito'y lalong mabuti. Gayunmay ang manatili sa laman ay siyang lalong kinakailangan dahil sa inyo. At sa pagkakatiwalang ito ay aking nalalaman na ako'y mananatili. Oo, at mananatili ako nakasama ninyong lahat sa ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya. Kauli-ulian po. Upang managana ang inyong pagmamapuri kay Kristo Jesus sa akin sa pamamagitan ng aking pagharap na muli sa inyo. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang mga salita po ay muling manalangin. Maraming Diyos na banal, maraming salamat po. Una po sa buong paghapon na nakalipas na ang bawat isa po sa amin ay iningatan at pinangunahan at pinatnubayan po ninyo. At lubos din po naming pinasasalamatan ang patuloy po na pagkakaloob nyo po sa amin ng ganitong mga sandali na kami pong mga anak mo ay nagkakaisa po na tumutunghay, nagbubulay, nag-aaral sa iyong mga salita na siyang amin pong pinakapagkain sa aming spiritual na buhay at pinakaliwanag sa aming pamumuhay. At lalo tigit ay gabay, lalo na po para sa iyong iglesia. Kaya't ang aming pong panalangin ay patuloy nawa po ay pagpalain mo po kami, sapagkat kinikilala po namin na sa aming sariling karunungan ay wala po kaming magagawa. Kaya dalangin po namin naway ang banal na Espiritu po ang siyang manguna sa bawat isa po sa amin at ganun din po sa mga madadatnan po ng pag-aaral po na ito. Ang lahat po ng ito, O Diyos, ay amin pong isinasamo at idinadalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Noong nagdaan po na Miyerkules ay tinalakay po natin ang mga unang mga bersikulo na may kinalaman po sa pangangaral ng Ebanghelyo. Bagamat nabanggit po sa ating mga unang pag-aaral ay mayroon pong mga ilan na nangangaral po ng Ebanghelyo, nakita po natin yung iba't ibang motibo, iba't ibang dahilan. Subalit ang nais ni Pablo ay na ang pangangaral ng magandang balita ay maging personal at maging bahagi ng pamumuhay sa araw-araw ng mga taga-Pilipos. At ako po'y naniniwala na yan din po ang nais ng Panginoong Diyos sa atin. At dito naman po sa ating binasa, bagamat binigyan din ni Pablo na bagamat siya ay nakabilanggo, siya ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon, no? At buong kagalakan niya na tinatanggap ang mga pangyayari sapagkat nakikita niya na ito ay kalooban ng Diyos at mayroong plano ang Diyos.
Kaya dito po sa Book of Philippians talagang marami po yung salita na makikita natin tungkol sa kagalakan. Kung paanong sa aklat naman ni Juan ay ang pag-ibig, no? Yung love. Dito naman po sa aklat ng Pilipos ay yung word na joy. At yan po ang nakikita natin sa buhay ni Pablo. Bagamat siya po ay nakabilanggo, mayroon po siyang kapanatagan at mayroon siyang kagalakan. Sapagkat hindi mahalaga sa kanya ang kanyang kalagayan. Ang mahalaga po para sa kanya ay ang maipangaral, ang mabuting balita o ang ebanghelyo. At dito po sa ating binasa, dito po sa verse 19, ang sabi po rito, nais ko pong tingnan natin, ang sabi po niya, sapagkat nalalaman ko na ang kaihinatnan nito'y sa aking ikaliligtas sa pamamagitan ng inyong pananaing at kapuspusan ng Espiritu ni Kristo. Dito po makikita po natin kung ano po yung pagpapatuloy ng buhay ni Pablo, no? Bagamat siya'y nakabilanggo, no? Bagamat siya'y umaharap, no? Maari po na sa kanyang pagkakabilanggo, maaring siya'y mahatulan ng kamatayan. Pero kaya binanggit niya rin po sa bahaging ito na kung ano ang nais ng Diyos sa kanya. Kung siya'y nabubuhay, siya'y mabubuhay para sa Panginoon. At kung siya'y mamamatay, mamamatay siya sa Panginoon. At ito'y binibilang niyang malaking pakinabang. Actually, yung salitang gain dito ay ang ibig sabihin more advanced, no? Kaya napakaganda po ng pagkakakilala ni Pablo sa ating Panginoong Yesus, sa kanyang tagapagligtas. Although dito po sa verse 19, nahati po ang pananaw, no? Bagamat ako sa tingin ko halos wala namang masama, sapagkat ang ibang tinutukoy dito na kaligtasan, yung sinasabi ni Pablo na sapagkat nalalaman ko na ang kahihinatnan nito'y sa aking ikaliligtas sa pamamagitan ng inyong pananaing at kapuspusan ng Espiritu ni Kristo. Ito po yung pong word na ligtas o maliligtas. Yan po. Kasi po ito pong salita pong ito, although sa English ginamit po yung for I know that this shall turn to my salvation. Sapagkat yung pong original niya yung soterian, no? Ang translated talaga po noon ay salvation. At dito po sa konteksto na ito, may ang tinutukoy ng iba, ito po yung eternal salvation. Ito po yung kaligtasan na natamo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kaligtasan sa kasalanan, sa parusa ng kasalanan, no? At meron naman po na nagsasabi na ito po ay ang ibig sabihin ay ang kaligtasan na tinutukoy dito ay yung kanyang pagka-release o yung kanya pong inaasam na siya po ay marirelease o masasabi natin na siya po ay makakalaya sa kanya pong pagkakabilanggo. Ano pa man po ang pananaw po rito, mahalaga na makita po natin kung ano yung konteksto, no?
Pwede nating sabihin yon. Pwede rin natin sabihin ito. Pero ang mahalaga, makita po natin yung konteksto. Ito pong confident ni Paul na ito. Kasi sabi niya po, for I know that this shall turn. No? Sapagkat nalalaman ko. Ito pong confident na ito pong kaligtasan po na ito na tinutukoy ni Pablo. Una, gusto kong tignan muna po natin. Bakit mayroon siyang katiyakan o mayroon siyang sabihin natin na confident? Umaasa, malaking pag-asa niya sa kaligtasan na tinutukoy niya ito. Meron pong dalawang reason. Sabi niya, sapagkat nalalaman ko na ang kahinatnan nito'y sa aking ikaliligtas. Number 1, sa pamamagitan ng inyong pananaing. Yung prayer. At ang sabi niya, number 2, yung reason of confidence niya dito sa kaligtasan na tinutukoy po niya ay dahil po sa Espiritu Santo. Kung titingnan natin, ang kaligtasan na tinutukoy ni Apostol Pablo na inaasam niya dahil sa dalawang katotohanan, dahil sa dalawang dahilan, ang pananalangin ng mga kapatiran sa Pilipos. At sa kapuspusan ng Espiritu ni Kristo. Actually, both of these two reasons ay may kinalaman sa kapangyarihan ng panalangin. Una, gusto ko munang tignan po natin yung sa Romans 8:26, no? Romans 8:26, ito ay may kinalaman sa pananalangin. Sabi po rito, at gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. Both of these two reasons why Paul, bakit mayroon siyang napakalaking kumpiyansa sa kaligtasan na tinutukoy niya ay dahil sa kapangyarihan ng panalangin. Kaya very powerful po ang prayer. Ito po ang nagbibigay ng kapayapaan at nagbibigay ng confidence kay Pablo sapagkat alam niya nagkakaisa ang mga taga-Pilipos na nananalangin sa kanya sa patnubay ng Espiritu Santo. Kaya napakahalaga po. Kaya ang isang bahagi ng buhay ng mga mananampalataya, kapag sila po ay napakahalaga ng katangian o kalagayan Espiritu Santo. Sapagkat alam ni Pablo yung Espiritu
Espiritong gumagawa sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng pagnanasa para maipangaral ang Ebanghelyo, ang Espiritu rin na pumapatnubay at nagbibigay ng kapangyarihan sa panalangin ng mga taga-Pilipos. Kaya gusto ko pong liwanagin natin yung salita ni Pablo na siya ay nalalaman niya kung ano ang kahihinatnan nito sa aking ikaliligtas, sabi niya. Siguro tignan para makita po natin yung kung ano yung ibig sabihin ni Pablo rito, no? Gusto kong tignan din po natin yung ibang mga kahilingan ni Pablo sa mga Kristiyano sa panahon na yon, may kinalaman sa panalangin. Siguro buksan natin yung 2 Korinto, Kapitulo 1, talatang 11. Ang sabi po rito ni Pablo, no, sa 2 Corinthians chapter 1, verse 11, kayo naman na nagsisitulong ng inyong pananalangin na patungkol sa amin, upang dahil sa kaloob na ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng marami ay makapagpasalamat ang maraming tao dahil sa amin. You also helping together by prayer. Una, gusto ko pong makita natin kung gaano kahalaga at kung gaano ang naiaambag at naitutulong ng pananalangin sa iglesia. Kaya napakahalaga po noong prayer meeting, napakahalaga po noong individual na nananalangin. Nananalangin, hindi po yung panalangin na minsan galing lang sa ating mga sarili. Minsan, ang nakakalungkot, yung panalangin ay nagagamit to pretend para makapagpanggap. Hindi po yun ang tinutukoy natin na panalangin. Ang panalangin na galing sa patnubay ng Espiritu with sincerity at yung galing talaga sa puso, yung conviction, napakalaking tulong po nun. At ang tinutukoy po ni Pablo rito na dahil sa kaloob, sabi niya, you also helping together by prayer for us, that for the gift bestow upon us. Ano ba yung gift na ibinigay sa kanila? As an evangelist. Para maging effective. Para lalong maging makapangyarihan. Para lalong ang Espiritu na tumutulong sa pananalangin, ang siya ring Espiritu na gumagawa sa mga nangangaral ng Ebanghelyo. Napakahalaga po nitong panuntunan ng tama at wastong pananalangin na galing sa patnubay sa tulong ng Espiritu. At yan yung sinasabi ni Pablo, na ang panalangin ay isang napakalaking tulong sa isang iglesia na humahayo. Ang kailangan lang ay sa kapangyarihan ng Espiritu. Not because of our pretending. Hindi po nakikita po ng Panginoon yun. Tandaan po natin yun. At sa Colossians chapter 4 verse 3, ganito po ang sabi niya. Yung request niyang prayer. Sabi po niya, na tuloy idalangin din ninyo kami na buksan sa amin ng Diyos
ang pinto sa salita upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako. Withal praying also for us that God will open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds. Upang ito'y aking maihayag gaya ng aking nararapat salitain. Napakahalaga po ng prayer. Hindi lang ito po ay tutugon doon sa pangangailangan ng mga nangangaral. Ito rin ang tutugon mismo sa mga nangangaral upang maging matapat sila na salitain ang hiwaga ni Kristo. Ang ebanghelyo, ang magandang balita, ang nagdadala ng kaligtasan sa mga tao. Sabi niya, upang ito'y aking maihayag gaya ng aking nararapat salitain. Hindi lang magiging makapangyarihan yung mensahe, sapagkat tunay na makapangyarihan ang ebanghelyo. Kaya para kay Pablo, ang bagay na tinutukoy niya, na sinasabi niya na, for I know that this shall turn to my salvation through your prayers and the supply of the Spirit of Jesus Christ. Ito ay may kinalaman. Ang kaligtasang ito ay may kinalaman sa pangangaral niya ng ebanghelyo. Sapagkat may bumibihag mayroong bumibihag para sa ebanghelyo, maging sa mga nangangaral sa ebanghelyo. Kaya napakahalaga noong prayer. At dahil si Pablo'y taimtim na pinapanalangin ng mga taga-Pilipos sa kapangyarihan ng Espiritu, nakikita niya na siya ay makaliligtas. Ang ibig sabihin nito ay patuloy niyang may pangangaral ang ebanghelyo na may kapangyarihan ng naayon sa tunay na mensahe ng ebanghelyo. Kaya mga kapatid, nawa ang ating iglesia ay patuloy na manalangin sa patnubay ng Espiritu Santo para po sa pagsulong ng ebanghelyo. Hindi lang yung nangangaral, kundi yung ipinapangaral ay mahalaga. Ipinapanalangin po natin ng mayroong taus-puso. Kaya ito po ang nais ni Pablo. Kaya may kumpiyansa siya. Alam niya na ang Espiritu ay gagawa. Tandaan natin po, ang Espiritu ang gumagawa sa nangangaral, sa nananalangin, sa nangangaral, at mga inaaralan. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay gumawa, ito po ay magiging mabuting gawa. Kaya nga sinabi niya rin po yan
dito sa mga bagay na sinabi niya. Ang sabi niya doon sa verse 22, ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya kong palad, ito'y magiging mabungang pagpapagal na aywan ko nga kung ano ang aking pipiliin. Kaya una, pwede nating sabihin nito na sabi ng mga ibang commentary, ito ay about sa salvation niya. Ay sabi naman, yung iba, ito ay about sa pagkabilanggo niya. Pero kung titignan natin doon sa konteksto niya at simula doon sa pinag-aaralan natin ay may kinalaman sa pangangaral ng Ebanghelyo. Mga kalaban, actually binanggit niya yan dito sa mga bandang huli. Nais niya na siya ay makaligtas at naniniwala siya na siya ay makakaligtas sapagkat ang Espiritu Santo ng Diyos ay gumagawa sa mga kapatiran, ganun din sa kanya. At naniniwala siya na maging sa mga nakikinig. Kaya dito sa verse 20, ang sabi po niya, ayon sa aking maningas na paghihintay, according to my earnest expectation and my hope, ang sabi niya, ayon sa aking maningas, tinutukoy niya yung kanyang confidence, yung kanyang pananalig, yung kanyang pagtitiwala, yung kanyang pag-asa, no? Ang sabi niya rito, ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa na sa anumay hindi ako mapapahiya. Tignan po natin ito, napakaganda po ng bagay na sinabi ni Pablo po dito. Sabi niya, hindi ako mapapahiya kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. Actually, the very motive and goal of Christ is to be exalted Christ. Yun po yung nakikita natin dito. Sa English, ginamit yung magnify. Sabi niya, so now also Christ shall be magnified in my body. Dadakilain si Kristo. Yun yung goal niya. Yun yung motive niya. Hindi yung sarili niya. Sa tingin ko, kung ang motive ni Paul na nasa personal niya, nasa sarili niya, no? Palagay ko, daramdamin niya ng gusto ang mga nangyayari sa kanya. Sapagkat nakakulong siya ng walang kasalanan. Ina-accuse siya ng mga false accusation tulad po ng sa Panginoon. Pinag-iisipan siya ng masama sa kabila ng kanyang ginagawa. Kaya kung nakasentro lang ang tingin ni Pablo sa kanyang sarili, maybe she is discouraged, o siya ay na madi-discourage, siya ay magmumukmok doon sa bilangguan, no? Mag-self-pity siya dahil sa kabila ng ginawa niya sa mga taga-Pilipos, no? Kung gano'n yung kanyang kalagayan. Pero dahil nakatingin siya at ang layunin niya ay maitaas si Kristo, maipangaral ng Ebanghelyo, hindi niya inalintana yung kanyang kalagayan. Sapagkat ang nais niya ay maitaas si Kristo. Maluwalhati niya si Kristo. Mapaglingkuran niya si Kristo. May pangaral niya ng may katapatan ng Ebanghelyo ni Kristo. Bakit po?
Parang sabi niya, para hindi siya mapahiya. Sabi niya, ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa, na sa anumay hindi ako mapapahiya. Hindi siya mapapahiya. Nakatingin din siya, hindi doon sa present situation. Although yung present situation niya ay ginagamit niya to exalted Christ. Kaya sinabi niya mabuhay man or mamatay man. Sapagkat tinitignan niya rin yung eschatology, yung judgment seat, yung pagharap niya sa Panginoon. Kaya sabi nga po ng isang komentarista, yung kahalagahan ng pag-aaral ng eschatology ay para sa present. Kasi yung katotohanan ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap, ang siyang pumapatnubay sa atin upang ayusin at ihanda natin ang buhay natin sa pagharap sa Panginoon. Para hindi ako mapahiya. Although sinabi niya sa Romans 1:16, I'm not ashamed to preach the gospel. Hindi niya ikinahiya. Pero ang tinutukoy niya rito ay yung pagharap niya sa Panginoon. At para hindi siya mapahiya, pagharap niya sa Panginoon, ay yung kanyang buhay, yung present niya, ay ginagamit niya para maparangalan si Jesus. At paano niya po ginagawa ito? Tingnan po natin, meron pong mga magaganda po rito na una, yung sinabi niya na katapangan. Katapangan. Ano pong katapangan ito? Katapangan, no? Courage ng pangangaral ng ebanghelyo. Ginamit din yung salitang boldness. Courage. Kaya nga ang sabi po, pag ikinahiya mo si Kristo rito sa lupa, kakahiya ka rin niya doon sa langit. Hindi naman po ibig sabihin, hindi ka niya tatanggapin sa langit. Kahiya-hiya po sa ating mananampalataya kapag ikinahiya po natin ang Panginoon. By life and by words. Actually, ito yung sinasabi ni Paul na prayer nila. Ito yung work ng Holy Spirit even sa early church, no? Noong una natatakot sila, ayaw nila magiwaiwalay, nasa isang lugar sila. Nandun yung fear nila, pero nang bumaba ang Espiritu Santo ay buong katapangan na nilang ipinangaral ang ebanghelyo sa gitna ng mga pag-uusig, sa gitna ng mga suliranin. Kaya doon sa Acts chapter 4, makikita natin ang early church, no? Acts chapter 4. Dito sa verse 29 to 31, Acts chapter 4, 29 to 31, ang sabi rito, at ngayon, Panginoon, tignan mo ang kanilang mga bala, yung mga threat, no? At ipagkaloob mo sa iyong mga alipin na salitain ang iyong salita ng buong katapangan. Samantalang iyong iniuunat ang iyong kamay upang magpagaling at upang mangyari nawang mga tanda at mga kababalaghan sa pangalan ng iyong banal na si Jesus. At nang sila'y makapanalangin na,
ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila at nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo at kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. Tingnan po ninyo itong prayer. Babalik na naman tayo doon sa importance of prayer. Prayer with the leading ng Holy Spirit. Ang Espiritu ng Diyos. Kaya buong katapangan silang nangaral. No? Kaya doon sa chapter 28, yung bandang wakas ng Book of Acts, nung si Pablo ay nakabilanggo na rin, anong sabi niya doon sa Acts 28 verse 31? Ang sabi po, Acts 28 verse 31, sabi doon sa verse 30, at tumahan si Pablo ng 2 taong ganap sa kanyang tahanang inuupahan, yung house arrest, at tinatanggap ang lahat ng sa kanya ay nagsisipagsadya na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Hesukristo ng buong katapangan. Wala sino mang nagbabawal sa kanya. Kumbaga, filled siya, puspos ng Espiritu. Boldness in sharing the gospel of Christ. At ito ang ginagawa ni Pablo. At dahil ito po'y ginagawa ni Pablo sa patnubay ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, alam niya na hindi siya mapapahiya sa Panginoon. Kaya ang sabi niya, maging ay dadakilain ko si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. Kung titignan po natin kasi, paano po ba natin talaga maluwalhati ang Panginoon? Siya yung naglalang. Ano-ano ang pwede nating paano po natin, no? Siya yung creator, siya yung gumawa ng mga bituin ng universe, ng mundong ito. Ano-ano kaya pwede nating para siya ma-exalt, maitaas natin? Ito po pala ay sa pamamagitan ng buong ningas at tapang na ipangaral ang magandang balita. Sa ganitong paraan, tayong mga mananampalataya ay naitataas natin na ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya maganda po yung set up ng ating local church. Pina-prioritize po natin ang pag-e-evangelize. At sana ang buong iglesia, ang bawat isa ay maging maningas sa pananalangin para sa ikasusulong ng Ebanghelyo. Kaya doon sa verse 21, ang sabi dito po sa pinag-aaralan natin, sabi ni Pablo, sapagkat saganang akin, for to me to live is Christ and to die is gain, ang sabi po, no? Verse 22, sabi niya, but if I live in the flesh, this is the fruit of my labor, yet what I shall choose, I wot not. Ano po bang ibig sabihin ng to live in Christ? Ano po bang ibig sabihin ng mabuhay kay Kristo?
Siguro maganda rin po, no? Meron tayong ilang pointers po rito. Paano ba natin na masasabi na for to me, to live is Christ? Okay. Ang ibig mo sabihin dito ni Pablo, hindi yung siya'y nabubuhay, gumigising sa umaga, kumakain, yung nananalangin. Hindi po yun. Mas malalim pa ron ang ibig sabihin ni Pablo. Ang ibig sabihin niya yung purpose ng buhay niya. Yung layunin, bakit yung buhay niya? Ano yung layunin ng buhay niya? Ang layunin ng buhay niya ay si Kristo. Para kay Kristo. Una, to live Christ, it means to live in union with Christ. Para siya yung maging lahat-lahat po sa atin. Sabi nga po doon sa Roma 6:10, no? Hanggang 11. Roma 6:10 hanggang 11. Ang sabi po, sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay na minsan sa kasalanan. Datapwat ang buhay na kanyang ikinabuhay ay kanyang ikinabuhay sa Diyos. Gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Kaya ito po ang isa pong mahalagang katotohanan ng to live in Christ ay yung pong pakikiisa natin sa Kanya. No? Tayo'y nakiisa na sa Kanyang kamatayan. Tayo ay nakiisa na sa Kanyang muling pagkabuhay. At yung buhay natin ngayon ay hindi lang sa Diyos, kundi para sa Diyos. Kaya napakahalaga po na ito pong kalagayan nating ito. Yung sinasabi ni Pablo, nang sabihin niya ito sa mga taga-Pilipos, sapagat ang saganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ngunit kung mabuhay sa laman ay siya kung palad, ito'y maging mabungang pagpapagal na aywan ko nga kung ano ang aking pipiliin. Nang sabihin po ito ni Pablo sa mga taga-Pilipos, ipinapaalala niya o binibigyan niya sila ng leading na ang buhay Kristiyano ay buhay para sa Diyos. Buhay sa Diyos. At yan yung Christian life. Sapagkat si Pablo alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pakikipag-isa kay Kristo. Mayroon siyang malalim na kaunawaan sa kung ano ang buhay ng isang Kristiyano. At ang buhay na sinasabi niya na ito, saganang akin ang mabuhay, ito yung daily life, araw-araw na buhay ni Pablo. At ang buhay na ito ay buhay na kay Kristo at para kay Kristo. Kailangan natin lumago sa ganyang kalagayan para makamtan natin yung buhay na ito. Sapagkat hindi po madali, sapagkat meron tayong kalaban, ang sanlibutan, ang sarili natin.
Subalit ito ang ating talagang kalagayan sa harapan ng Diyos. Ito ang nakikita ng Diyos sa atin. Tayo sa Kanya at Siya'y sa atin. Kaya napakahalaga po. Kaya dito sa Pilipos din, pagka dadaanan din po natin yun. Dito sa chapter 3, verse 10, ang sabi po ito po kasi yung growth ng pagkakilala natin sa Panginoon. Si Pablo ay mayroon ng ganong level, pero ganun pa man ay ninanasa niya pang mag-grow. Sabi niya po dito sa verse 10, sabi niya, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang kamatayan. Yung makilala, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto death. Natutulad. At yan ang buhay na nabubuhay kay Kristo. At yan ay sa ganyang unti-unting lumalago yung pagmamahal natin kay Kristo. At sa ganyang kaparaanan, unti-unti tayong nakakapamuhay katulad ng sinasabi ni Pablo. Kaya, to live in Christ means to live in union with Christ. Number 2, yun nga yung tinignan natin, to live in Christ means to exalt Christ, no? Through everything we do. Whether you eat or drink or whatever you do it to the glory of God. To live in Christ means to die to selfish desire. Kaya yun yung sinasabi niya rito na, ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya kung palad, ito'y magiging mabungang pagpapagal. Labor. Verse 23, although ginamit niya rito yung betwixt, no? O yung nagigipit, sapagkat ako'y nagigipit sa magkabila, akong may nasang umalis at sumakay Kristo, sapagkat ito'y lalong mabuti. Gayon may ang manatili sa laman ay siyang lalong kinakailangan dahil sa inyo. Ipinapakita rito po ni Apostol Pablo na ang kanyang buhay, no, para maluwalhati ang Panginoon, maitaas niya ang Panginoon, para hindi siya mapahiya sa Panginoon. Buong katapangan niyang ipinangangaral ang Ebanghelyo. At hindi lang yon. Yung pagnanais niya na tulungan ang mga kapatiran sa Pilipos. Yung pagnanais niya na sila'y lumago sa kanilang pananampalataya. Yung pagnanais niya na mabahaginan niya sila ng mga katotohanan na nagmula sa Panginoon. Yung kanyang paglilingkod doon sa Pilipos. At yun yung buhay na inilalaan niya sa Panginoon. Yung buhay na inilalaan natin sa paglilingkod sa ating iglesia. Yun ang buhay na itinataas si Jesus. Yun yung buhay na hindi tayo mahihiya sa pagharap natin sa Panginoon. Yung buhay na buong tapang na nangangaral ng Ebanghelyo. Yung buhay na inihahandog natin ang panahon natin sa pangangaral ng Ebanghelyo sa
araw-araw ng ating buhay. At yung buhay na inilalaan natin para sa paglilingkod sa mga kapatiran, yan ang buhay na naiaangat si Jesus, na exalt, na ma-magnify. At yan ang buhay ni Apostol Pablo, ang siyang buhay din na gusto niyang maging pamumuhay ng mga taga-Pilipos at maging pamumuhay natin sa panahong ito. Buhay na masasabi nating nabubuhay tayo kay Kristo. At ang buhay po na ito ay very fruitful life. Mga kaluluwa na nalalapit natin sa Panginoon. Mga kaluluwa na natutulungan natin na lumago upang sila'y maglingkod din sa Panginoon. It is a fruitful life. Kaya si Pablo hindi niya alam. Gusto niya na umuwi sa Panginoon dahil dumaranas siya ng mga kahirapan, pero inaalala niya, gusto niyang maipangaral ang Ebanghelyo. Gusto niyang matulungan yung mga taga-Pilipos. Kaya para siyang hindi niya alam, para siyang nagigipit. Pero kung ano man yung kalooban ng Panginoon sa kanya, ang sabi niya naman sa verse 25, at sa pagkakatiwalang ito ay aking nalalaman na ako'y mananatili. Oo, at mananatili ako na kasama ninyong lahat sa ikasusulong ninyo at ikagalak sa pananampalataya. Meron siyang discernment. Alam niya na kailangan pa siya ng mga taga-Pilipos. Alam niya hindi pa siya kukunin ng Panginoon. Alam niya na magagamit pa siya para sa kanila. At yun ang kanyang confidence na siya habang nasa laman ay magagamit ng Diyos at gagamitin ng Diyos para sa kaligtasan ng iba at para sa ikasusulong ng pananampalataya ng mga taga-Pilipos. Nawa po, ang buhay na ito na bunga ng pananampalataya ni Pablo sa Panginoong Yesus at sa kanyang pagkakilala sa Panginoong Yesus, ang siya ring maging buhay natin at pagkakilala natin sa Panginoon, na masumpungan niya ang buhay natin na aktibo, matapang, bold, no? Na nangangaral ng Ebanghelyo. Tinitake ang every opportunity at kung minsan gumagawa ng opportunity to preach the gospel of Christ. Ganon din sa ating local church. Tayo ay nag-i-involve, tayo ay tumutulong, tayo ay gumagawa para sa Panginoon. Nanalangin tayo, nakikibahagi tayo sa mga gawain ng Panginoon, mga pangangailangan ng gawain ng Panginoon. Sapagkat yan, darating ang araw, haharap tayo sa Panginoon. Ang lahat ng yan ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Yan ang direction ni Pablo. Hindi siya nakatingin sa sitwasyon niya. Nakatingin siya sa opportunity niya to serve Christ sa buhay niya. Hindi niya tinitignan, no? Minsan po kasi nadadaya tayo ng kaaway. Grab tayo ng grab sa mga opportunity ng sanlibutan ito. Nane-neglect naman natin yung opportunity to serve Christ, to sharing the gospel and serving in the church. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakila, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Nawa po ay masumpungan mo rin po ang buhay po namin.
na lumalago sa pagkakilala sa aming tagapagligtas, aming Panginoong Yesus, na nagandog ng kanyang buhay. Hindi para lang po iligtas kami sa parusa ng kasalanan, kundi iligtas kami sa kapangyarihan ng kasalanan, upang kami mga maging malinis na sisidlan at gagamitin upang ipahayag ang ebanghelyo, ang kapangyarihan po ninyo para sa kaligtasan ng taong makasalanan. At salamat po, O Diyos. Binibigyan mo kaming bahagi sa iyong gawain sa mundong ito. Naway masumpungan mo kami na naglilingkod, nagpapagal para sa iyong gawain. Salamat po. Pagpalain mo po, O Diyos, ang mga salitang ito. Pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin. At ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng imbugtong na anak na si Jesus. Amen. Sige po, ibalik ko muna po sa ating MC. Sige po, purihin po ang Diyos sa atin pong napag-aralan. At dahil po nasa dako po tayo ng pag-aaral ng salita po ng Diyos, ay atin na pong i-open po ang ating pong question and answer. Kung may mga tanong po tayo, ay maaari po tayong mag-open mic. At pakisuyo ko din po sa mga kapatid kung may mga questions po dun po sa comment section po ng ating pong FB Live. Question po, regarding po dun sa una pong naging points po natin, yung about po sa prayer po. Question lang po doon, paano po kaya ma-test po ng isa pong believer kung yung prayer po niya is yung pong nagiging genuine po, yung spiritual nga po, controlled by the Holy Spirit, or nagiging ano lang po, katulad po nung nabanggit po ni Brother Wilson po kanina, yung nagagamit po yung prayer para po i-hide po true condition po. Ano po kaya yung mga practical para po makita po ng isang believer kung nagiging totoo po yung prayer po niya. Lalo na po doon nga po sa Lord's work, sa mga kakapakinig at sa mga ginagamit po ng Diyos sa mga nangangaral. May nahanap lang ako dito sa aklat ni Santiago tungkol din sa panalangin. Ang sabi ron ay, ipanalangin mo yung mga walang damit, parang ganoon, no? At pagkatapos ikaw naman ay mayroon, hindi mo naman ibinibigay, parang hindi raw totoo yung panalangin na yan. Dito yan sa Santiago. Hanapin ko lang. Pakitulungan nyo siguro akong maghanap. Hanapin ko lang. Otherwise, on James chapter 2, verse 15-16 po. Ayan. Ito, tama. James. Pwedeng ano ni Brother Renmark. Chapter 2.
Ito. Ang sabi po rito, sabi po, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaong kayong payapa, kayo'y mangagpainit at mangagpakabusog, at gayon may hindi ninyo ibinigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong mapapakinabang dito? Gayon din naman, ang sabi ron, no? Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Although ito'y pananampalataya ang binibigyan din dito, pero gusto kong i-relate ito sa pananalangin natin, no? Yung pananalangin natin, kung tayo ay nananalangin at katulad no, kung ipinapanalangin natin at pagkatapos ay hindi tayo umaaksyon, siguro masasabi natin hindi sincere yung prayer natin. Yung iba siguro baka merong gustong sabihin, pero dun sa tanong ni Brother John, paano natin malaman na sincere yung prayer natin, no? Hindi siya minsan kasi totoo yun minsan ang prayer ay sa aking observation, sometimes ginagamit natin na maskara, no? Para masabi na para masabi natin na tayo ay concern, tayo ay may pag-ibig o concern sa gawain ng Panginoon. Sometimes yun, nakikita ko yun. Kaya nasabi ko yun na minsan yung prayer ay maraming masasabi natin na hypocrite yung prayer. Hindi siya sincere. Kaya maging aware tayo, kasi ang nakita ni Pablo na panalangin, kaya nasabi ni Pablo yun Actually, kaya nasabi ni Pablo yung panalangin nila dahil nadama niya rin Hindi niya lang nalaman, narinig, kundi nadama niya yung panalangin nila na empowered by the Holy Spirit, no? Siguro yun yung sa tanong ni Brother John. Dapat meron din tayong tulad nun yung binasa natin na pinapanalangin natin yung gawain ng Panginoon, pero hindi naman tayo nag-i-involve. Hindi naman tayo tumutulong. O siguro yun yung masasabi ko roon regarding dito sa prayer na tinatalakay natin, yung napakalaking tulong ng panalangin ng mga taga-Pilipos kay Pablo. Alam niya yon. At hindi lang mga taga-Pilipos, alam niya na napakalaking bahagi ng pananalangin na pinapatnubayan ng Espiritu Santo, kasi merong may impact, kumbaga. Thank you po, Brother Wilson. Ngayon din po, Brother Norman, wala pa comment po sa Facebook. Maraming salamat sa naging kasagutan. Maraming salamat, Brother Jan, dun sa update po dun sa comment section ng ating pong FB Live. Sige po mga kapatid. Ayan si Sister Wilma, nag-raise po ng hand. Sige po, Sister Wilma. Sorry po, napindot lang po ata. Pasensya na po. Ay, okay po, Sister Wilma. Sige po, sa mga iba pa po natin mga kapatid,
Kung may mga katanungan po ay open pa rin po tayo. Ay i-open na lang po natin ating pong mic. Sige po mga kapatid, last call po. Katanungan po base po dito po sa ating po napapag-aralan po. Sige po, kung wala na po tayong mga katanungan, nawa po sa ating pong napag-aralan ay tunay po na naging malinaw po sa atin po ito. At katulad po ng sinasabi po ng salita po ng Diyos, nawa hindi lamang po ito ay narinig po natin, ngunit makita po sa atin pong pamumuhay, hamon po sa atin pong pamumuhay spiritual po. At sa ating pong pagwawakas ay hilingin po natin kay Brother John na pangunahan po tayo sa closing prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po Ama, kami po ay nagpapasalamat sa gabi po na ito na ipinagkaloob niyo po para po sa amin po online Bible study. Salamat po sa mga salita po ninyo na muli amin pong napagbulayan at lalo higit nawa sa pag-aaral po namin sa mga epistle po, sa mga aklat po na ito regarding po sa una pong mga iglesia. Sa amin pong pag-aaral po nawa ito po ay tunay po na sa panahon po namin ang bawat isa po, lalo na po sa inyo pong iglesia din po dito po sa Florida. Marami pong mga bagay na makita po ang bawat isa po sa amin at lalo tigit nawa ito po ay makatulong po sa amin pong paglago, sa pag-ibig po sa amin pong Panginoon. Nang sa gayon po, lumago din po ang pag-ibig po namin sa inyo pong gawain. Lumago po ang pag-ibig po sa mga kapatiran. Lumago po ang pag-ibig po sa mga kaluluwa na wala pa pong relasyon po sa inyo. At lalo din po na ang bawat isa po ay magamit po ninyo sa inyo pong gawain. Dahil po lalo na po sa panahon po na ito, marami pong nagiging hadlang sa isa pong mananampalataya na siya po ay makapag-focus po sa bagay po na spiritual. Kaya nawa, tulungan niyo po bawat isa at maging sa amin pong pag-aaral. Tunay po nawa, katulad po ni Pablo, ay nakita po namin kung paano po na iniwan po niya ang mundo po na ito para po sa kanya pong paglilingkod po sa aming Panginoon. Salamat po maging sa bawat dumalo sa inyo pong anak na ginamit na turo po ng ipong mga salita. Kayo po ang mag-bless po sa bawat isa po, sa lahat po ng makakapakinig sa online. Kayo rin po ang patuloy na inaasahan po namin, mangunguna, ang banal na espiritu ang patuloy na tutulong po sa pakikinig po sa inyo pong mga salita. Salamat po at sa inyo po namin binadalangin ng oras po na ito at ang lahat po ng ito ay amin pong hinihiling sa matamis na pangalan lamang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Good evening po. God bless po. Thank you po. Good evening po at God bless po sa ating lahat. Good evening po. God bless po.